Sa bawat sulok ng ating bansa, sa lungsod man o kalayunan, umiiral ang isang kapangyarihan na walang katumbas. Kapangyarihang hindi nasusukat sa kayamanan o katanyagan, hindi nabibili at hindi dapat ipagkait. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinong mamamayan. The proclamation of martial law is not a military takeover. I use this power to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Kayo ang boss ko. Concern is human rights. Mine is human lives. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. Sa darating na eleksyon, muli tayong haharap sa isang mahalagang desisyon. Sino ang ating iboboto at ano ang dapat nating malaman? Ang proseso ng halalan sa Pilipinas ay nagsisimula sa pagpaparehistro ng mga botante. Kapag rehistrado na, makatatanggap ang botante ng paanyaya upang bumoto sa ipinakdang araw ng halalan. Sa araw ng botohan, ito ang mga posisyong pagbobotohan natin. 12 senador. Sila ang gumagawa ng batas at bumabalangkas ng mga pambansang pulisiya. Mga kinatawan ng distrito, mga boses natin sa Kongreso. Party list representatives, kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga lokal na opisyal, gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, at mga konsehal na siyang pumuhubog sa ating komunidad. Pero, paano natin pipiliin ang tamang leader? Ating alamin. Sa pagpili ng kandidato, mahalaga ang pagsasaliksik. Hindi sapat ang sikat o mga nakikita natin sa social media. Ang kailangan natin ay leader na may malinaw na track record at plataforma. Nag-ikot kami at nagtanong sa mga kababayan nating botante kung paano sila pumili ng kandidato sa darating na halalan. Butan sayo na ipaglantas sa katauhan. Dili mahatag kwarta sa mga botante. Kay sa ato pang mga botante, kaya gyud ang obserbasyon na kana sa maayong kandidato wa sa dalang kwarta. Wala niya ganahan mo buto sa iya ha kay tungod kay naa siya nahatag, for example naa siya natuman na tanan ng mga istorya. So, pumipili ako ng kandidato base sa kanilang contribution dito sa loob ng Pilipinas at kung saan ay mayroon talaga silang alam sa kanilang plataforma. To consider whether they have that degree, that education for them to make smart choices, and obviously the experience that accompanies to that choices. Pero, paano nga ba bumoto ng matalino? Magsaliksik. Huwag umasa lang sa TVS. Suriin ang kanilang nagawa na. Alamin ang party list. May tunay ba silang ipinaglalaban? Makinig sa debate kung ano ang sagot nila sa mga mahalagang issue. Iwasan ang fake news. Siguraduhin totoo ang balita bago ito paniwalaan. Ikaw, paano mo malalaman kung ang binoboto mo ay para sa bayan? Sa araw ng halalan, ito ang 6 na proseso na dapat mong tandaan. Paano bumoto ng tama? Una, hanapin ang presento ng maaga. Pangalawa, magdala ng valid ID. Pangatlo, tumanggap ng balota, secrecy folder at marker. Pang-apat, itiman ng buo ang bilog sa tabi ng pangalan ng kandidato. Pang-5, ipasok ang baluta sa automated counting machine. Pang-6, suriin ang iyong voting receipt at ihulog ito sa kahon. Sa simpleng hakbang na ito, nagagawa mong ipaglaban ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ng kabataan sa edukasyon, pagtaas ng sweldo sa ating mga manggagawa, at pag-angat ng ating agrikultura at ng ating ekonomiya.
Mahalaga ang bawat boto. Huwag tayong magpapaloko sa mga kasinungalingan at mga panandaliang pangako. Piliin ang tama, piliin ang may malasakit sa kapwa. Dahil ang boto mo ay higit pa sa isang numero. Ito ang sigaw ng iyong pangarap at ang tapang ng iyong prinsipyo. Ang boto mo, kwento mo. Ikaw ang may kapangyarihang humubog ng kinabukasan. Kaya, huwag mong sayangin ito. Mahalaga ang boto mo!